screen po muna tayo mag-rebase. Dahil, alam niyo po, pag Kings ang inaaral natin, masyado pong mahaba. Basahin po natin ang salita ng mga verses na pinili po natin sa screen. Sabi po dito, then the word of the Lord came to Jehu, the son of Hanani, against Baasha, saying, For as much as I exalted thee out of the dust, and made thee prince over my people Israel, and thou hast walked into the way of Jeroboam, and hast made my people Israel to sin, to provoke me to anger with their sins. Behold, I will take away the posterity of Baasha and the posterity of his house, and will make thy house like the house of Jeroboam the son of Nebat. And also by the hand of the prophet Jehu, the son of Hanani, came the word of the Lord against Baasha, and against his house, even for all the evil that he did in the sight of the Lord. And his servant Zimri, captain of half of his chariots, conspired against him. And Zimri went in and smote him, and killed him, and reigned in his stead. In the 27th year of Asa, king of Judah, did Zimri reign 7 days in Tirzah. And it came to pass when Zimri saw that the city was taken, that he went into the palace of the king's house, and burned the king's house over him with fire, and died. For his sins which he sinned in doing evil in the sight of the Lord, in walking in the way of Jeroboam. But always wrought evil in the eyes of the Lord, and did worse than all that were before him. Ahab the son of Omri did evil in the sight of the Lord, and above all that were before him. And it came to pass, as if it had been a light thing for him to walk in the sins of Jeroboam, that he took to wife Jezebel, and went and served Baal and worshipped him. Let us pray. Lord, salamat po sa araw na ito, sa lahat ng biyaya niyo, pagkakataong makapanginig at makapagbahagi ng inyong salita. Nawa, Panginoon, nawa ay makapag-focus kami sa inyong persona sa araw na ito. Hindi na po kami ng comfort sa lahat ng nararamdaman namin, mga problema namin, Panginoon. Ibigay namin ang ilang oras sa araw na ito para sa inyong Panginoon. Tawad nawa sa aming mga kasalanan, kukulang, lamang po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Na po ang lahat. Ito po. Para malaman ko kung siniseryoso ng lahat yung pagbabasa natin bago tayo mag-preach. Mamaya na magbukas ng Bible. Bawal yan. Ano tungkol saan yung binasa natin sa screen? Hindi po pwedeng binabasa nyo lang kapag nagsasagutan tayo. Binabasa po natin yan para nauunawaan nyo yung kwento. Sige, sino ko na kung tatawagin? Charles. Lola Joy, tungkol saan po yung binasa natin? Binabasa po natin sabay-sabay. Hindi po. Gusto mo itinalaga mo legal sa Israel. Succession. Ito yung succession ng mga hari sa Israel. Binubulat ko lang po kayo kasi gusto ko kapag worship, 100% ang focus ninyo. O? Isa sa mga pinaka nakakalungkot na pattern sa Biblia ay yung pag-ulit-ulit ng mga kasalanan na hindi naman talaga pinagsisihan. Magbabago ang leadership, magbabago ang sitwasyon, magbabago ang mga oportunidad, pero kung hindi itatama ang kasalanan, ito ay magpapatuloy. Uulitin ang parehong pagkakamali at mangyayari ang parehong pagpalo ng ating Panginoon. Ito po ang ipinapakita ng 1 Kings chapter 16.
Makikita nyo sa pag-aaral natin ng 1 Kings, naunawaan nyo na kung bakit Kings yung pangalan ng libro. Dahil pinapakita dito yung history ng mga hari na Israel. Sa pag-aaral natin ng libro ng Kings, chapter after chapter, anong nangyayari? May tumatayong hari, may nawawala, may papalit, may tatayong uli, may babagsak. Mag-e-establish sila ng mga dynasty. Pag sinabi po natin dynasty, mga pamilya. At makikita natin na kung saan napakabilis magbago ng leadership ng Israel. Pero despite ng pagbabago ng mga hari at ng leadership nila, pareho pa rin yung nananatili hindi nagbabago. Patuloy sa kasalanan ng bayan ng Israel. Sa bawat isang bagong haring tatayo, may oportunidad sila na iayos yung kanilang bansa. Pero pinipili nila na manatili sa kasalanan laban sa ating Panginoon. At ang pinapakita sa atin ng chapter na ito, nakikita nyo na kung saan, sa kalagitnaan ng paulit-ulit na kasalanan, hindi nananahimik ang ating Panginoon. Nagsasalita siya, nagwa-warning siya, nagko-confront siya, paulit-ulit niya tinatawag ang bayan ng Israel na magsisi sa kanilang kasalanan, but the moment na ini-ignore ng Israel at ng bawat isang hari at tao, ang kasunod lagi nun, pagbuhusga ng ating Panginoon. So unang basa, iisipin ng mga tao na yung chapter 16 ng 1 Kings, patungkol lamang sa instability ng politika sa bayan ng Israel. Pero ipapakita natin dito, hindi politika ang problema. Nagde-decline, bumabagsak yung espiritualidad ng bayan ng Israel. From verse 1 hanggang verse 7, nakikita natin dito si Baasha. Char, sino si Baasha? Tinuro natin last Sunday. Baasha. Dito girlfriend ni Popo. Si Baasha yun, Baasha. Tumatawa si Lola Joy, alam ni Lola Joy. Sa rin po yung nilamit. Si Jeroboam nagkaanak, ang parusa ng Panginoon kay Jeroboam, matatapos na yung linya nila bilang mga hari at papatayin ng kanya anak. Ang pumatay kay sa anak ni Jeroboam si Baasha, siya ang pumalit. Yung si Baasha at yung kanyang pamilya ngayon, yung pumalit na dynasty sa lugar ng Israel. Sa lugar ba ng Juda? Hindi. Doon sa ibang tribo. I-review ko lang kayo. Si Baasha, tumayo siya, pinatay niya yung pamilya ni Jeroboam, siya yung pumalit bilang hari. Technically, ginamit siya ng Panginoon bilang instrumento para igawin yung paghuhusga ng Panginoon sa bahay ni Jeroboam. Pero nakakalungkot, kahit na siya mismo yung instrumento ng Panginoon, hindi siya bumalik sa ating Panginoon. Kung ikaw si Baasha, unawa mo, ginamit ako ng Panginoon para parusahan si Jeroboam. Dapat siya mismo ang nagkaroon ng takot sa ating Panginoon. And yet, ang ginawa niya, inulit niya yung parehong kasalanan ni Jeroboam. Napakadirekta na ng mensahe ng ating Panginoon. Niremind niya si Baasha, hindi dapat ikaw yung hari, itinalaga kita, galing ka lang sa alabok, pero ginawa kitang hari ng Israel. Hindi lang ito politika. Ipinapakita ng Panginoon kay Baasha na siya ang may control ng lahat ng bagay. And yet, ano ang isinukli ni Baasha sa ating Panginoon? He still led Israel to idolatry. Pinangunahan niya pa rin ang Israel na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At makikita natin dito yung napaka-importanting katotohanan. Katulad ni Baasha, hindi ibig sabihin ginagamit ka ng ating Panginoon ay pwede mo yung ipagpalit sa pagsunod mo sa ating Panginoon. Ano ang punto ko? Doing the ministry is not the same or equal to obeying God. You can serve, you can lead, you can preach, you can teach, pero hindi ibig sabihin yan na pwede mong gamitin yung ministry bilang kapalit ng pagsunod mo sa ating Panginoon.
Hindi ibig sabihin, ginagamit ka ng Panginoon bilang isang instrumento, ay sumusunod ka na sa Kanya. At ngayon, finulfill ni Baasha yung judgment ng Panginoon kay Jeroboam, pero hindi siya natuto dahil inulit niya ang parehong kasalanan. At kung titignan mo, dahil dito, dineklara ng Panginoon na sasapitin ni Baasha yung parehong nangyari kay Jeroboam. Yung parehong parusa, hindi ito random, hustisya to ng ating Panginoon. Si Baasha mismo nakita niya first hand kung ano yung pwedeng mangyari sa isang haring sumusuway sa Panginoon. Ang nakakagulat dito, pinili niya pa rin yung parehong kasalanan. Ano yung punto? Mas hinusgahan siya ng ating Panginoon. Dahil pag mas malaki ang pribilehiyo mo, maunawaan, mas malaki yung pribilehiyo mo na maging instrumento ng Panginoon, mas mabigat yung responsibilidad mo sa Kanyang harapan. The more na mas nauunawaan mo yung warning, yung ebidensya, yung oportunidad, mas huhusgahan ka ng ating Panginoon. Dahil kung unawa mo na at nakita mo na, ang dapat maging response mo, obedience. Pero yung ulitin mo, yung parehong kasalanan, mas malaki ang pananagutan mo sa ating Panginoon. So, yung punto ko. Hindi ino-overlook ng salita ng Panginoon. Hindi dahil nagpagamit tayo at nagagamit tayo, ay i-overlook ng Panginoon yung mga bagay at kasalanan na ginagawa natin laban sa Kanya. Ano yung punto ko? Hindi natin pwedeng itago yung ating mga kasalanan sa likod ng pulpito at sa likod ng ating ministries. Pangalawa na gusto kong makita ng bawat isa, mabigat yung leadership sa paningin ng ating Panginoon. Dahil yung parusa kay Baasha, yung parusa sa bahay ni Jeroboam, hindi lang yung personal nilang kasalanan. Dahil sa pagkakamali nila, nagkasala yung buong bayan ng Israel. Ano yung punto? Nire-remind tayo nito na laging i-confront ng salita ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Lalong-lalo na sa mga Kristiyanong naglilingkod. Yung ating mga posisyon, yung leadership, yung influence, kahit pa yung pagiging kagamit-gamit natin sa ministeryo, it does not exempt us sa accountability sa harap ng ating Panginoon. Mananagot tayo sa ating mga kasalanan. Ito na itinuturo ng ating Panginoon. Kung ikaw si Baasha, nakikita mo na yung judgment ng Panginoon sa ibang tao. Nakikita mo na yung palo ng Panginoon sa ibang tao. Hindi dapat yan magtulak sa iyo na magyabang o magmataas o gayahin sila. Magtutulak yan sa iyo na magsisi. Do not use yung mistake ng mga naunang Kristiyano sa atin upang gawin nating lisensya upang gayahin sila. We are not to imitate yung kasalanan ng mga nauna sa atin. Nakikita natin na kung saan yung pagbagsak ni Baasha dahil hindi niya binago yung kasalanan ni Jeroboam. Nawa na yung punto. Pag nagsalita ang Panginoon, pag namalo ang Panginoon, natututo ba tayo o inuulit natin yung parehong kasalanan? Now, titignan niyo yung title na ginamit ko, The Cycle of Sin and Judgment. Anong ibig sabihin ng cycle? Ulit. Hindi natatapos. Tignan niyo yung nangyari dito. Yung kasalanan na hindi itinama, uulit at uulit sa susunod. Sino ang pumalit kay Baasha? Sino yung nagmana ng trono ni Baasha? Pangalan niya ay Ela. Anak siya ni Baasha. Pero ang pinakamatindi rito, hindi niya lang minana yung trono. Binana niya yung parehong kasalanan ng kanyang tatay. Ang sabi sa scripture, inulit niya yung parehong kasalanan, walang pagbabago, walang reform, walang pagsisisi, paulit-ulit yung kanila ginagawa. Ano yung nangyari? Kung ano rin yung parusa kay Jeroboam at sa kanyang anak,
Yun din ang parusa ng Panginoon kay Baasha at sa kanyang anak na si Ela. Pumasok ngayon sa eksena si Zimri. Ito, huwag po kayo malito sa mga pangalan. Si Zimri, technically, lingkod siya ni Ela. Or servant siya ni Ela. Nag-conspire ngayon si Zimri at sa kalasingan ni Ela, dito niya tinapos si Ela. Tinapos ang ibig sabihin, pinatay. At siya ngayon yung bagong magiging hari ng Israel. Now, ano yung pattern? Nakikita nyo, paulit-ulit yung kasalanan at paulit-ulit din yung palo ng ating Panginoon. Now, this goes both ways. At alam ko, itinuro ko rin ito sa inyo ng mga nakaraang linggo. Kung ano man ang ating mga kasalanan na hindi natin itinama, hindi natin pinagsisihan, hindi natin inayos sa harap ng Panginoon, uulitin niya ng susunod na henerasyon sa atin. Whether sa ating pamilya, sa ating tahanan, o sa ating iglesia. That is why matakot tayo. Dahil hindi lang tayo yung papaluin ng ating Panginoon. Tama yung punto. Bakit umuulit? Disenyo ba to ng ating Panginoon? Yun ang katotohanan niya. Yung kasalanan na hindi itinatama, ano yung nangyayari? Dino-normalize natin para sa susunod na henerasyon. Ang itinuturo natin sa kanila, tama yan. Okay lang yan. Na kung ginagawa namin yan, pwede nyo yan gawin. And over time, ano yung nangyayari? Yung mali nagiging pamilyar. Yung pamilyar nagiging acceptable, katanggap-tanggap. Yung katanggap-tanggap sa susunod na henerasyon, hindi na nila maiiwasan dahil hindi na nila alam ang tama at mali. Tingnan nyo si Ela. Wala ba lang sinabi dito na nag-i-struggle siya sa kasalanan ng kanyang ama? Na nalulungkot siya? Na gusto niyang baguhin yung pagkakasala ng kanyang ama? Hindi. Ang paliwanag dito, simply ipinagpatuloy niya yung kasalanan ng kanyang tatay. At ano yung husga dito ng ating Panginoon? Parehong parusa. Pinatay ni Zimri si Ela. Kung paano ginamit yung tatay ng si Baasha upang patayin yung pamilya ni Jeroboam. Ginamit ng Panginoon si Zimri upang patayin yung bahay ni Baasha at ni Ela. And the cycle repeats again. Nagkaroon ng kasalanan, nagkaroon ng warning ng Panginoon. Pag hindi ka nakinig sa warning, anong kasunod? Judgment. Palo. Kapatid, malinaw sa kwentong ito. Walang ibang kapupuntahan ang ating kasalanan kung hindi pagpalo ng ating Panginoon. Pero mahalagang i-highlight dito na mabuti pa rin ang Panginoon. Pwede niyang gawing cycle, sin, judgment, judgment. Pero kung titignan niyo, may pangalawang step. Magkakasala sila, wawarningan sila, bago sila paluin ng ating Panginoon. Lagi silang binibigyan ng pagkakataong magsisi. Ito kailangan maunawaan ng mga tao sa ating kapanahunan. We are being given a warning. Ano yung pagkakasala natin? Kung papaluin man tayo ng Panginoon sa mundong to, mabuti pa rin ang Panginoon. Alam niyo kung bakit? He is warning us. Magbago ka. Bago tumating yung kamatayan mo. Dahil dito mo matatanggap ang tunay na palo ng ating Panginoon. Huwag tayong maging makasarili. Buti sana kung tayo lang ang papaluin ng ating Panginoon. Isipin natin yung ating mga anak, yung ating mga apo, yung mga susunod pa sa ating mga apo. Kapag hindi natin tinuldukan yung ating mga kasalanan, hindi yan mawawala. It will multiply. Dadami yan. Lalala yan sa susunod na mga henerasyon. Kung hindi po kayo naniniwala sa akin, tignan nyo yung mga salitang ginamit. Si Omri, yung mga sumunod na hari, did worse. Mas naging masama pa siya. Yung sumunod kay Omri, sino? Si Ahab. The son of Omri did evil in the sight of the Lord above all that were
before him. Kung malala na si Omri, yung tatay niya, mas lumala pa siya. Nung ano yung punto? It moves from one person to another. Sin moves from one generation to the next. At sa bawat repetition, mas lumalalim at tumitindi ang kasalanan. Kung hindi kayo naniniwala sa salita ng Panginoon, tignan nyo na lang yung ating kapanahunan. Kapanahunan ng ating mga lolo at lola, kapag kabit ka, nakakahiya. Diba? Kapag gumawa ka ng immoralidad, nakakahiya. Pero kapag sa ating panahon, it is normal. Manood ka ng Tulfo. Sa kapanahunan ng mga lolo at lola, pag may nakita kang gumalaw ng isang bata, nakakahiya, nakakasuka. Sa ating kapanahunan, normal. So ano yung punto? Dahil totoo yung salita ng ating Panginoon. Yung kasalanan na hindi itinatama, lumalala at ginagaya pa ng mga susunod na henerasyon. Unrepented sin becomes repeated sin. At hindi lang ito sa mundo, kahit sa ating iglesia. Kung bakit tayo nagtatama, kung bakit natin inaayos ang lahat, kung bakit tayo nagdidisiplina, kung bakit tayo nagte-terminate, because unrepented sin becomes repeated sin. Kung bakit hindi natin tinotolerate ang kasalanan, kung bakit ipinaglalaban natin sa mga pinanggalingan natin na dapat idil ang kasalanan. Dahil ayaw nating lumala ang kasalanan sa loob ng ating iglesia. No. Kung gusto natin ng pagbabago, hindi sagot ang replacement. Anong punto? Nag-iba sila ng hari. Nag-iba sila ng leadership. Pwede tayo mag-iba ng mga kasama ng iglesia. Mag-iba kayo ng pastor. Hindi matatapos ang kasalanan. Walang magbabago kung walang tunay na pagsisisi. This challenges us personally. May mga kasalanan ba sa buhay mo na tinanggap mo na lang na normal? O handa kang magbago at sirain yung sikulo ng kasalanan sa iyong buhay? Pangatlo, tignan niyo si Zimri. Si Zimri na pumatay kay Ela, na anak ni Baasha. Sana po, hindi kayo nalilito sa mga pangalan. Kung sa tingin nyo na nagbago siya dahil ginamit rin siya ng Panginoon, kakamali po kayo. Although ginamit ng Panginoon yung pagpatay ni Zimri kay Ela, hindi po tama ang puso ni Zimri. Si Zimri, pinatay niya si Ela, wala siyang ibang dahilan dahil inaasam niya lang ang trono ng pagiging hari ng Israel. Hindi niya ginalang ang Panginoon, hindi niya hinanap ang Panginoon, hindi niya man lang siya nanalangin sa Panginoon. Hindi. Gusto niya lang yung trono dahil gusto niya ng kapangyarihan. Ito na nangyari. Gaano katagal naging hari si Zimri? Sa binasa natin, 70 years, 7 days. Sipin nyo, no, naging hari na, pero 7 araw lang. Kung gaano ka kabilis naging hari, ganun ka rin kabilis naging bangkay. So ano yung punto dito? Zimri was all about ambition. Kinahanin si Zimri ng ambisyon niyang maging hari. Kaya siya namatay, actually, ang pumatay sa sarili niya ay siya mismo. Ang nangyari po dyan, nung naging hari si Zimri, hindi rin naman siya tinanggap ng Israel bilang hari. Ang gustong maging hari ng Israel si Omri. Nung nakita niyang hindi siya tinatanggap ng Israel, anong nangyari po? Sinunog niya yung palasyo at kasamang nasunog sa palasyo ang kanyang sarili. Nakuha niya yung lahat ng gusto niya. Kapangyarihan, kontrol, posisyon, pagiging hari at yung trono. Pero ang ambisyon niya, hindi siya kayang panatilihin sa tuktok. Now, ano po yung punto? Ambition without God, wala po yang kwenta.
You can be the most successful person sa lugar na ito. Pinakamayaman, pinakamataas, pinakamakapangyarihan, pero kung hindi ka nakaugat sa ating Panginoon, hindi ka magtatagal. Kung paano natin i-pursue yung mga bagay, it matters. Panginoon ang dapat kumilos sa ating buhay. Kung ano gusto kong ipakita sa lahat, hindi lahat ng success. Si Zimri naging hari, pero 7 araw aanhin niya yun. In reality, wala siya. In reality, sinira siya ng ating Panginoon. Hindi sa position o sa achievement nakikita ang success. Makikita mo yung success kung gaano ka kalapit sa ating Panginoon. Ang apat, makita ng bawat isa that nations divide because of ungodly leadership. Nagkakawatak-watak yung bayan ng Israel, nagdi-divide yung mga tao at ang mga kongregasyon dahil sa ungodly at hindi tama na leadership ng mga lalaking tumatayo. Ano? Bakit ba naghiwalay at namatay si Zimri? Dahil nahati ang Israel. Biyak na nga ang Israel sa north at sa south. Nagbiyak pa ulit sa kalagitnaan ng mga tribo dahil namimili sila kung kay Zimri o kay Omri. At hindi lamang ito political disagreement. Ito po yung katotohanan niya. Pag unstable ang congregation, pag divided ang congregation, there is something wrong with the leadership. Kung bakit kinokontest yung leadership sa loob ng Israel, dahil walang matinong direksyon spiritually. Church, let us assess ourselves. If we contest leadership, if we are divided, i-assess nyo ang iglesia natin kung meron pa ba tayong direksyon spiritually. Eventually, sino ang nanalo? Si Omri. Pero makikita natin dito, ang isang nation, ang isang congregation na walang godly leadership, wala ring unity. Kapag hindi nakaangkla yung mga kalalakihan sa katotohanan, nako-confuse yung mga tao, nag-i-scatter yung mga tao, nagkakawatak-watak yung mga tao. Tingnan nyo yung bayan ng Israel. They are choosing leaders based on their preference. Kung sino yung gusto nila. Hindi kung sino yung tinalaga ng ating Panginoon. At ano yung nangyari? Sakit man, pero ang sabi kay Omri, dahil nga ang context ng buong preaching natin ay cycle, sabi kay Omri, inulit niya ulit yung kasalanan. Pero hindi niya lang basta inulit. Tinanggal na ng scripture yung buong pag-asa dito sa pagkatao ni Omri. Hindi niya lang inulit, mas ginawa niya pa ng malalim na kasalanan. Sabi doon, did worse than all that were before him. Instead of correcting yung kasalanan ng mga naunang hari sa kanya, mas pinalalim niya pa. Mas itinulak niya yung Israel na sumamba sa Diyos-Diyosan. Sabi niya, nagbago yung leadership, pero mas lumala yung espiritualidad ng mga tao. Nawa na po yung punto. Changing leadership does not guarantee a better spiritual direction to a congregation. Kung paulit-ulit lang at wala ring pagsisisi at panunumbalik sa ating Panginoon, superficial yung pagbabago. Uulitin lang yung pattern. At habang inuulit natin, mas lumalala at mas lumalalim. Ano yung punto? Una, katulad ng bayan ng Israel, if there is division, it only means na may mas malalalim na issue at kasalanan na hindi natin na-deal.
sabihin lang yan na hindi na nagiging sentro ang ating Panginoon. Pangalawa, kung magbabago man tayo pero walang tunay na pagsisisi, I will tell you, hindi yan magtatagal. Baguhin man yung sistema, baguhin man ang iglesia, baguhin man ang roles, baguhin man ang leadership, it will not fix the spiritual problem. Repentance ang kailangan ng ating mga puso. Pangatlo, yung kasalanan, lumalala yan kapag ating pinapabayaan. Tingnan nyo lang po. Diba? Bakit nagpo-fall yung mga mag-boyfriend? Nagsimula ba sa premarital sex? Hindi. Saan magsisimula? Awa, petting, kissing, hanggang sa mahulog sila. Sin tends to intensify over time. I will tell you, ang isang magnanakaw, hindi yan kukuha ng milyon-milyon agad. Ano muna yung kukunin? Piso. Kailan mo nang natututong magnakaw ang tao? Kapag bata ka, kukuha ka na piso sa magnanakaw. Papabilin ka yung sukle, pabibili mo na chicheria. Natatawa tayo, pero technically, pag nanakaw yan, kapag hindi mo ipinaalam sa iyong mga magulang. Ano yung punto? Tignan natin yung ating mga buto. Pinakausap tayo ngayon ng ating Panginoon, both the leadership and the entire congregation. Kung nararanasan natin yung nararanasan ng Israel, ano yung kasalanang kailangan nating pagsisihan? At panglima at panghuli. Si Ahab, sabi doon, mas malala pa siya sa tatay niya. Dahil yung tatay niya, worse than all. Si Ahab, sabi niya, the evil in the sight of the Lord above all that were before him. Siya na yung pinaka-matindi, pinaka-masama. At hindi niya lang ipinagpatuloy. Iba kasi ipinagpatuloy mo yung kasalanan, sa mas tinasan mo pa yung kasalanan. Dinagdagan mo pa yung kasalanan. Para kay Ahab, hindi ka hinaan ng kasalanan. Gusto niya yun. At ano yung pinakamalalang ginawa niya? Pinakasalan niya si Jezebel. Next time po, aaralin natin kung sino si Jezebel. Pero kung maalala nyo sa Revelations, lumabas yung pangalan ni Jezebel. Si Jezebel po, ang talagang siya, picture ng mundo. Yan na lang po muna sasabihin ko patungkol kay Jezebel. Aralin po natin next time sino siya. Pero ang ginawa ni Ahab, pinakasalan niya si Jezebel. At sa pagpapakasal niya kay Jezebel, ano ang ginawa niya? Hindi na lang in-encourage sa idolatry ang Israel. He went and served Baal and worship. Tinigilan niya ang sambahin ang yung mga naunang hari sa kanya. Sinasamba nila ang Panginoon, pero nagdadagdag sila ng mga Diyos-Diyosan. Ang ginawa nito ni Ahab, talagang tumigil siyang sumamba sa Panginoon, pinaglingkuran niya si Baal, sinamba niya si Baal. At ang pinakamasakit, gumawa siya ng altar para kay Baal. Alam niyo, hindi po natin nabasa yung buong chapter. Pero alam niyo, yung pinakamalalang ginawa ni Ahab. Actually, hindi lang yung pag-set up ng altar kay Baal. Natapos po yung chapter ng ginawa niya. Binuo niya ulit ang Jericho. Naalala niyo ang Jericho? Yung lugar na kung saan sinira ng Panginoon sa kapanahunan ni Nino. Bago pa magkaroon ng David at ng Samuel, sino? Joshua. Pumalit si Joshua kay Abraham, kay Isaac, kanino? Leader ng Israel. Moses. Check ko lang. Wala na galit. Check ko lang kung alam niyo pa. Okay?
Tingnan mo. Hindi niya lang pinakasalan si Jezebel, hindi niya lang pinagtimpuran si Baal. Itinayo niya ulit yung lugar na talagang lumalaban sa ating Panginoon. So ano po yung punto? Pag ginawa natin normal ang kasalanan sa ating mga buhay, kahit na winawarninan tayo ng ating Panginoon, matakot tayo. Hindi lang para sa ating mga sarili, kung hindi para sa mga susunod na generasyon. No. Gusto ko po ditong tapusin yung ating mensahe. You can break the cycle of sin. Sabi ko sa inyo, sa mundong ito, normal na ang kasalanan. Pero pwede natin ipakita sa mundong ito, kaya kong tapusin yung kasalanan sa tulong ng aking Panginoon Hesus Kristo. Yung very personal sa akin ito. Hindi ko alam kung nakwento ko na kay Charles o kailan ako sa bahay ng leader. Alam niyo kung bakit kami pinalo ng Panginoon kay Sino. Alam niyo yung cycle ng kasalanan ko, yung mga immoralidad na ginawa ko na. Sabi ko nga sa asawa ko, all throughout, I thought that was my upbringing. Pero wala akong dahilan dahil iniligtas ako ng aking. Kaya natin tapusin yung sikulo ng kasalanan. Hindi dahil mabuti tayo, pero dahil tinapos yan ng ating Panginoon Hesus. Dito sa kwentong to, tatayo, babagsak ng mga hari. Magkakaroon ng bagong dinastiya, matatapos yun. Pero paulit-ulit, yung spiritualidad nila, yung kondisyon ng kanilang mga kaluluwa. Bakit? Dahil walang tatapos ng kasalanan kung hindi ang ating Panginoon. Ngayon po masasakit yung mga salitang binitawan ko sa hapon. Hindi para saktan ang lahat ng taong nakikinig. Pero ito yung warning ng Panginoon. It is time for us to break the cycle. Mag-set tayo ng tamang ehemplo, ng tamang president, ng tamang pamumuhay. Hindi lang para sa atin o sa mga kapitbahay natin, pero sa mga susunod na henerasyon na magpapatuloy ng ating pananampalataya. Kung ano yung in-expose ng Panginoon na ating mga kasalanan, huwag na natin ulitin pa. Tapusin na natin. Kapag kinumpronta ka ng salita ng Panginoon, ang tanging response, repentance. Pagsisisi, pagbabago, pagtalikod. Dahil ang puso lamang na kayang magpasakop sa Panginoon ang sisira ng cycle ng sin at judgment. Manalangin po kami. Panginoon, salamat po sa araw nito. Salamat po sa warning. Magamat masakit, Panginoon, ang inyong salita. Nasusugatan kami, Panginoon. Kinukumpunta kami ng aming mga kasalanan. Pero nawa, Panginoon, salita nyo yan nagbigay ng kagalingan sa aming mga sugat, Panginoon. Tawad nawa sa aming mga kasalanan. Nawa na papurihan namin kayo sa araw nito. Salamat po sa lahat ng biyaya nyo. In Jesus' name we pray. Amen.